So ayun na nga mga kabrid, nandito na nga tayo panibagong araw mga kabrido. Ayan no, tapos na po ang ginawa nating improvement for better roaster houses my friend. Roaster houses, DIY, making my roasters feel better. And then ito mga kabrid, improvement in another day, another vlogs para sa GVC Roaster Care mga kabrid. Samahan niyo ako kung paano natin ito ginawa, ano ang mga purpose natin at ano ang mga product ng mga ginagawa natin ito mga kabrid para sa ating mga manok. Let's go! So magandang araw sa lahat mga kabrid. Ako po si GPC Roaster Show mga kabrid. Ito ang ginagawa ko. Nagpapakita ako ng mga manok sa aking munting channel, kung paano ko inaalagaan ang aking mga manok, paano ko sila pinapaigi o pinapanatiling malulusog mga kabrid, ano ang mga bagay na ginagawa ko para sa kanilang ikabubuting kalagayan mga kabrid. At ito mga kabrid, panibagong araw po, panibagong vlog sa ating munting channel. Ang ginagawa ko po or nakikita po ninyo ay ang pagpapaigi. Ginagawa ko pong ang sa taas, ang bala ko po niyan, yung kasi kinsihan po yung ating kulungan mga kabrid, kinsihan po yan. So ang 5 sa taas, gagawin kong specialized na rooster houses na para sa keeping. So pag sinabing keeping, para sa akin, sila yung mga kulungan na very secure or tipong kulob na kulob or tipong silyadong mga kabrid. Ginagawa yan or may designated pong ganyan para sa mga alaga nating manok, para sa mga behavior na kailangan nilang ma-improve or maialis or mai-develop mga kabrid. So may mga manok kasi tayong may behavior na sobrang iingay or sobrang tatapang mga kabrid. Sobrang pag nakakita sila ng mga manok kasi nangingitlog ang mga inahin natin mga kabrid, sobra silang hindi mo maintindihan ang kanilang behavior mga kabrid. Tangi ang kagaya ko lamang na nag-aalaga ng manok, yung nakakaintinding para sa kanilang ikalalagay. Mayroon akong mga ginagawa para sa kanilang igagagandang kalagayan. Mayroon akong mga ginagawa. So ang gagawin ko mga kabrid, yung 5 na sa taas na yan mga kabrid, i-repair ko yan para gawing parang keeping area, keeping na So halimbawa ang manok ko po ay sobrang ingay or hindi ko siya mai-develop para maging well behave mga kabrid, inilalagay ko sila sa isang proseso or sa ibang sitwasyon. Meron tayong mga sitwasyon na cording, lagi silang nasa cording pag namamalo ang manok or may behavior na sobrang ilap mga kabrid, hindi sila nadidevelop ng maayos bilang will behave, pinapadaan natin sila sa prosesong pagkukording mga kabrid. So mayroon tayong mga nakakording dun sa labas para ma-develop ang manok na yon, which is nagiging tested na natin in the dahil matagal na natin ginagawa. So may proseso naman po tayong ganito, ilagay sila sa keeping or will secure na mga roaster houses mga kabrid, para maalis natin yung mga tipong nila iba, yung nagiging mailap sila kasi feeling nila ng mga manok natin is hindi sila safe or hindi sila well secured, kaya sobrang iingay nila, sobrang iilap nila. Mayroong instances na ganun. Ang manok po mga kabrid ay may iba-ibang pag-uugali. Ang manok ko po mga kabrid ay panabong na manok or yung mga game fowls na mga sinasabi mga kabrid. Hindi sila yung normal na klase ng mga manok na yung magkakasama. Hindi sila kagaya, magkaiba ang behavior ng yung mga white leghorn, mga astrorop na manok, yung mga matataba, yung mga palakad-lakad dyan na magkakasama. Nagkakasakitan man sila bahagya, pero magkakatabi pa rin sila. So ang mga manok natin mga kabrid ay hindi ganun. Napaka behavior nila napakataas mga kabrid. Yung bang na 4 months pa lang na sila, hindi mo na sila pwedeng pagtabi-tabihin mga kabrid. So mga hybrid po na alaga. So itong proseso ko nito, ang intention ko po sa pagpapaganito ng mga manok is maalagaan sila ng mas maayos, mas ma-develop nila sila ng mas maayos. Ang tanging aim ko mga ka-breed is yung maging well behave sila. Mayroon silang behavior na kilala nila ako, mabait sila sa akin bilang breeder, and then sumusunod sila ng naaayon sa
kagustuhan kong maging malusog sila na mabait mga kabrid. Isang malusog na manok na will behave mga kabrid. Yung tipong pwede mo silang hawak-hawakan, hindi sila namamalo or hindi sila nananakit mga kabrid. Kailangan natin ng mga prosesong ganon dahil sa mas ikabubuti din natin mga kabrid. Ikabubuti din nila ng ating mga alaga, ikalulusog nila at sa atin din bilang isang nag-aalaga mas mapapaigi natin ang pag-ano sa kanila, pagbibigay ng mga mas magagandang pagkain mga kabrid ng maayos. Kasi kung halimbawa mga kabrid, ang mga manok natin is na namamalo po yan, kada mo pakain na sasaktan ka dahil hindi mo disseminate or napapababa yung kanilang behavior mga kabrid, hindi mo sila nabibigyan ng kaukulang dapat na pag-aalaga na may proseso mga kabrid, talagang ikaw lang din mismo ang mahihirapan mga kabrid. Subok ko na yan mga kabrid. Ang mga manok na ganito mga kabrid, talagang kailangan habaan mo ng pasensya. May mga instances mga kabrid na napapalo tayo na ano minsan na babalda or na ano yung kamay natin, nauugatan tayo minsan na ano yung buto natin mga kabrid sa paa. Kailangan talaga is may malawak ang pangunawa dahil sila, ang mga manok na yan kung mayroon mang aggressiveness yan, pinapaalala ko, kung aggressive man ang manok na yan, it's either for their own safety mga kabrid. Hindi nila naiintindihan ang ginagawa mo, kaya sila namamalo, nagiging defensive sila. Hindi sila yung tipong mga kabrid na porke namamalo ng nag-aalaga, kagaya sa akin, pinapala ko, hindi ibig sabihin na ano sila, bad roster sila or hindi sila magandang manok. Ang nasa isipan lang nila is dinidipinsa nila ang sarili nila mga kabrid. Hindi tama ang pag-aalaga mo, kaya nagkakaroon sila ng masamang behavior mga kabrid. So ito mga kabrid, mayroon ako mga proseso na ginagamit. Kung nanonood ka sa mga dati-dati ko pong video, ito yung paulit-ulit kong sinasabi, mga proseso na ang tanging layunin ay mapaigi ang ating mga alaga. Kailangan maging mas mabait sila, mas malulusog sila, at maipapakita natin ang tamang pag-aalaga ng mga manok na ganito mga kabrid sa mga baguhan na gustong mag-alaga mga kabrid. So maraming salamat sa mga kaibigan na patuloy na sumusuporta dyan. Ito, another paglalathala na naman. Pinapakita ko ang ginagawa ko sa pang-araw-araw. Mostly, it's all about manok. Nagiging ano na tayo, will dedicated na tayo sa pag-aalaga ng manok. Nagiging nagiging focus na sinasabi. So every movement nila, naiintindihan na natin by stages ng kanilang edad ay yung magiging magiging behavior nila. Naiintindihan na natin minsan pag nagpakita sila ng ganitong pag-uugali, alam na natin ang dapat gawin mga kabrid. So dahil mas focus tayo sa ating mga alagang manok, kuhang-kuha natin ang mga pag-uugali at behavior nila. So may mga ginagawa tayong napapaigi natin ang kanilang mga kalagayan mga kabrid. So ganito lang ginagawa ko. Pag napaayos ko na or maayos na lahat ng mga manok ko, medyo na ano na natin na kumbaga nadidisiplina natin ang kanilang behavior mga kabrid, maaring alisin natin yan. Yung 15 piraso na yan mga kabrid, yung sa taas, yun ang ibang stages yan. Yung sa baba, yung natural mga kabrid. So, yung sa baba na yan na 10, dyan ang mga developing stags natin. Yung mga papalaki natin, papausbong nating mga alagang manok na mga lalaki, mga rooster. So, dahil nakikita natin sa kanila na hindi na sila pwedeng makawala or kailangan na nilang safe and secure na nakatali or naka-scratching pin, yan ang ginagawa natin mga kabrid. Minsan kasi maiingay talaga sila. Pag maiingay talaga ang mga manok na ito. So humihingi ako ng pasensya sa mga hindi nakakaintindi. Ang pag-aalaga po ng manok mga kabrid is may kakibat ng napakaingay na surroundings mga kabrid. Pagka umaga pa lang, kanya-kanyang pasikat ng pagtitilaok yan. Pag nagutuman yan, kanya-kanyang teknika niya ng pag-iingay mga kabrid. So disclaimer pala mga kabrid, there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, sharing of how I raise my roosters in my small backyard mga kabrid. There is no intent of improving their health in the sense na ilalagay natin sila sa mga mapapasama sila. Wala tayong intention na gayon. So sa mga music naman po, disclaimer upon music mga kabrid, I always add music to improve my
video. But disclaimer, there were no infringement for copyright issue mga kabrid. I am not using it to claim it mga kabrid. I just used it for for my better video output mga kabrid. But I make sure that there is no copyright on it, my friend. So I make AI music. I use apps that create my personal channel music. So some of my videos are have music with my own AI created video. So if ever na may kaparehas itong tunog, I am safely doing it with AI apps, my friend. So again, I do not intend to copyright those music. I only use him for my better music videos, my friend. So ito mga kabrid, tuloy-tuloy lang tayo. So ganito mga kabrid ang pag-aalaga. Sana po maintindihan ninyo, sana po yung mga ito lang namang ginagawa ko mga video mga kabrid is para sa mga bago. So sa mga datihan na maaring makapag-advise kayo ng better ideas for me, mag-comment lang po kayo sa baba. Mag-comment down below lang kayo, mag-connect kayo sa akin para updated kayo sa aking ginagawang mga videos, para may mga halimbawa tulungan nyo ako na mapa-improve ko ang pag-aalaga ko base din sa experience nyo. Kasi ang sinasabi ko dito sa mga videos ko is all about my experience on how I make my roosters healthier, how I develop well-behaved roosters. Yun lang naman. So tuloy lang, sisipagan lang natin ang paggawa ng video kahit medyo in the sense na medyo na siya, pare-parehas na mga kabrid, kasi nakafocus lang talaga tayo sa rooster ngayon. Nakafocus lang tayo sa rooster sa pag-develop sa kanila mga kabrid. So ayun tinatakpat-takpan natin. Yung panakip natin na ito mga kabrid, kasi dinublitin natin is yung wallpaper mga kabrid. Yung wallpaper na parang eksakto siya. So kinakat-cut lang natin. So dikit-dikit lang yan. Ayoko silang talagang i-final ang pagkakabit niyan, kasi pag maayos ng manok natin, alisin naman natin agad yan mga kabrid. Pag maayos na sila, aalisin naman natin yan. Ganun lang naman ang sistema. So depende pa rin. Ang pag-aalaga ko po ng manok ay depende pa rin sa mga klase at pag-uugali ng manok ko. Nag-a-adjust ako para sa mga manok ko mga kabrid. Ako yung nag-a-adjust para sa pag-aalaga sa kanila. Depende sa kanilang edad at nagiging pag-uugali mga kabrid. So ayan inaano lang natin, sinisilyo natin yan. So maraming salamat mga kaibigan sa patuloy na pagsabay dyan. Another day, another vlogs. Improving roosters health. Making them well-behaved and understanding their behavior. It's all about here in a GVC Rooster Show, GVC Rooster Care, my friend. So thank you again for all your supports, and hopefully my friend, all of you there are in good shape, magandang kalagayan para sa inyong lahat, at marami pong salamat sa patuloy na panonood, and hopefully po lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Adios amigos. Live and breathe with peace in your eyes. GPC's for the